A blessed Thursday po sa ating lahat. Good morning po sa lahat ng mga nanonood at manonood ng ating morning devotion for today. Our topic po for today is entitled The Power of Resurrection, the Beauty of Including God in All That We Do. It will be taken po from Philippians chapter 3, verse 10. But before anything else, let us first start off with a prayer. Lord God, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng panibagong araw upang mabuhay at maging witness ng kabutihan mo. Ikaw po ang nag-iisang Diyos na may kayang ipanalo ang bawat araw at laban na hinaharap namin. Kaya po mananatili po kaming umaasa sa inyong kabutihan sa araw-araw. Sa pagninilay po namin ngayong umaga, dinadalangin po namin na ikaw ang manguna at kumausap sa amin ngayon. At naway makakuha o maalala po namin ang mga katotohanan na gusto mong i-apply namin sa aming paglalakbay. May you continue on blessing each and every one of us, Father God. And in all that we do, may you be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Philippians chapter 3, verse 10. I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Uulitin ko po yung verse natin today in Tagalog. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Makibahagi sa kanyang mga paghihirap. At maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Bilang panimula po, may tanong po ako para sa bawat isa. Anong version po ng sarili natin yung gusto natin maging? Maybe ngayon po nag-aaral tayo, nagtatrabaho, dahil may pangarap tayo para sa sarili, para sa pamilya, at para sa kinabukasan natin. Pero sa pagsisikap po natin sa pagkamit ng mga ito, are we including God? Are we reflecting Jesus Christ? O ginagawa na lang po natin yung mga bagay na sinasabi at inaakala natin at ng ibang tao na tama kahit hindi naman po talaga. This morning po, our Bible verse reminds us that in order to fully feel the power of resurrection, we must first build a personal relationship with God. Kailangan po nag-e-effort tayong kilalanin siya. Dapat may relasyon tayo sa Kanya. Using an everyday experience as an example, kung may gusto po tayong kilalanin na tao, kailangan po nag-e-effort tayo, di ba? Hindi naman po pwedeng umaasa lang tayo na magiging magkaibigan, magiging close, na matutulungan po natin yung isa't isa kung wala tayong lakas ng loob para gawin yung unang hakbang para makausap siya. In a Christian context, kailangan po natin magka-desire na makilala ang Panginoon ng masinsinan. How? Sa pamamagitan po ng pagiging genuine sa lahat ng ginagawa natin. We go to church every Sunday and serve in ministries not to fulfill our own desires or dahil nakasanayan natin. We go to church every Sunday because we want to know God more. We attend or we listen to these devotions because we want to see how He works in our lives, na minsan nakakalagitnaan na po natin dahil sa ingay ng mundo. We chase our dreams hindi para maging kampante para sa kinabukasan natin, kundi para ma-maximize po natin yung mga talento
na binigay ng Panginoon sa atin. That is how we build a personal relationship with God. We include Him in everything that we do. We turn away sa personal desires ng puso natin. And we make our dreams, we make our actions based on what He wants us to do. That is why importante po na may oras tayo sa araw natin na devoted sa pagpapatibay ng relasyon natin sa Kanya. Dahil bilang tao po, we become who we feed ourselves. Kumbaga, if pinili po natin na puro negative yung pumapasok sa utak natin, sa puso natin, maapektuhan at maaapektuhan po tayo. Pero if we choose to feed ourselves with the Word of God, to study His Word, to reflect on it, to act on it, we share His goodness not only to ourselves but also to others. Pero bakit nga po ba importante yun? Ano nga po ba talaga yung power na dala ng resurrection ni Kristo? Well, when Christ rose again from His death, hindi po ba parang imposible yun? Kahit sa view ng mga Christians that time, nabigla din po sila. Tapos, when He rose again, we are also saved from our sins. We are free. This means po na we have a new identity with Christ or in Christ. Ibig sabihin po, through His resurrection, kung tatanggapin po natin siya, lahat ng pagkakamali, lahat ng maling desisyon, lahat ng mga pinagsisisihan natin, we can throw them away. May bago na po tayong oportunidad para mabuhay ng mas matatag. It also means po na laging may pag-asa. There is always hope sa lahat ng mga bagay. It means na with Him, nothing is impossible. Kailangan lang po natin patatagin palalo yung pananampalataya natin sa Kanya, lalo na po sa oras ng mga paghihirap. At through His resurrection, pwede din po tayong makampante na yung pinagdadaanan natin ngayon ay lilipas din. Naghihirap man tayo, pero nailigtas na po tayo ng Panginoon. At hindi niya tayo pababayaan along the way. Pero sabi nga po sa verse natin kanina, para po maging katulad niya, we need to live like Him. At hindi po exemption doon yung mga sufferings na dinanas ni Kristo. The temptations, the judgment, the loneliness, the weeping, lahat po ng iyon mararanasan din natin with our walk with God. Pero wag po tayong mag-alala kasi sabi po sa John chapter 16 verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. In times of challenges, tandaan po natin na anak tayo ng Diyos. Nakatulad po ni Kristo, anak din tayo ng Diyos. At kung hindi niya po pinabayaan si Jesus, hindi niya rin po tayo pababayaan. So let us be thankful even in trying times. Even po sa mga moments na akala natin wala ng pag-asa. Dahil during those times, mas ipapakita po ng Panginoon sa atin personally kung gaano kalakas yung kapangyarihan na dala ng Kanyang muling pagkabuhay. So brothers and sisters, choose to be like Christ. To build a lasting relationship with our Father. To share His glory with other people. And to remain faithful and full of trust even in moments na hindi natin dama. Let us pray. Lord God, you are so good. You gave up your only Son to save your people, and you remain to be good to us
kahit na madalas po namin kayong madisappoint. We thank you for the reminder that you brought to us today. Dinadalangin po namin na mas makita po namin ngayong araw na to at sa susunod na mga araw ang kapangyarihan mo. May we reflect your goodness not only to others but also to ourselves. Lord God, we also pray po na patuloy mo po kaming bigyan ng desire to get to know you more. Bigyan mo po kami ng desire to know you better at bigyan mo po kami ng opportunity to see how you are working in our lives. And in all of our prayers, Lord God, dinadalangin po namin na hindi po namin ma-mishandle ang mga ito. Dinadalangin po namin na hindi po kami pangunahan ng doubt, ng takot, ng ingay ng mundo. We pray, Father God, na once may ipinagkatiwala po kayo sa amin na answered prayer o kahit bigla ang biyaya man po, naway hindi po namin ito mabitawan at magamit sa maling paraan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, a blessed Thursday po sa ating lahat. Have a good day and God bless po.